Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning. So marami tayong mga kapatid na nasa bakasyon na. Long weekend. Mga siguro nagpunta ng saan nagpunta? Trick or treat. Ayan. Kaya pala umalis, guilty pala, nag-treat or treat na. Ayaw makinig ngayon, joke lang. Ayan. So, God bless sa lahat. Nandito kayo. And feeling ko parang ang tagal kong nawala sa church. Yung parang 2 months yata. Anyways. So, nandito tayo ngayon kasi para papurihan yung Panginoon. Palakpan nga natin yung Panginoon. Amen. Ang daming blessing na dumadating sa Panginoon. And we are grateful sa mga blessings na yan. And today, pag-uusapan natin ngayon dahil parang, ano ba ngayon, 29? Parang 3 days na lang. Tama? Pasko na. 3 days na lang. Ito na yung holiday ng Halloween. Diba? All Saints Day and All Souls Day. And maraming tao sineselebrate. Tama? Yung Halloween. At meron din mga Kristiyano na sineselebrate yung Halloween. So, ang goal natin ngayong umaga na to ay malaman natin kung bakit hindi dapat tayo nag-celebrate ng Halloween. Okay? Malalaman natin yan. So, pag-uusapan natin yung history ng Halloween. Pag-aaralan natin yung mga ginagawa ngayong Halloween na nakuha sa past, na hindi naman natin ang ginagawa na. Pag-aaralan natin kung anong response natin bilang isang Kristiyano sa Halloween. Ayan. So sabi sa Thessalonians 5:21, prove all things, hold fast that which is good. Alam nyo, yung Halloween, isa to sa mga schemes ni Satan. Pag sinapag-usapang Satan, pag-usapang Lucifer, demons, fallen angels, evil spirits, maraming Kristiyano at tao, they find these topics taboo. Aminin nyo o hindi aminin. May mga Kristiyano, ba yan? Satan, ba yan? Demon, ayong pag-usapan yan. May mga Kristiyano na ayaw nilang pag-usapan yung mga bagay na yan. Pero sabihin ko sa inyo, isa sa mga schemes ni Satan ay yung Halloween. Yan. So sinasabi ko na sa inyo ngayon para hindi tayo naloloko. Kasi ano ba yung, lagi kong sinasabi rito sa harapan, ano ba yung pinaka-against si Satan? Alam nyo ano? Sa salita ng Panginoon. Tama? So kung babalik tayo sa Garden of Eden, sa Book of Genesis, tinwist ni Satan yung salita ng Panginoon para i-deceive si Adam and Eve. Yan yung unang dinidiscredit niya, yung salita ng Panginoon. And pagdating naman doon, sa time ni Jesus, he was tempted by Satan. Ano yung ginamit niya para i-tempt si... Tama ba yung sabi ko? Itinempt ni Satan si Jesus sa pamamagitan ng salita mismo ng Panginoon. So, yan ang ginagawa ni Satan. Dinidiscredit niya yung salita ng Panginoon. Ginagamit niya mismo yung salita ng Panginoon para i-deceive yung tao. At isa sa mga schemes na ginagawa ni Satan ay yung itong Halloween. At this Halloween attacks the Word of God. Yan. Mamaya malalaman niyo kung bakit. Kasi napakaraming schemes ng Panginoon at maraming schemes si Satan to deceive yung tao at isa doon yung Halloween. And lagi dapat tayong babalik sa salita ng Panginoon. Di ba? Kasi ang daming sources online. Search mo Satan, search mo Lucifer. Di ba? Search mo sa Netflix, may lalabas Lucifer, series pa. Di ba? Marami. So kung hindi ka founded sa salita ng Panginoon, kung ano yung finifeed ng internet, ng social medias, articles ng ibang tao, study ng ibang tao, hindi mo malalaman kung ano yung totoo. That's why we always come back kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya huwag tayo basta-basta maniniwala sa sinasabi ng iba. Okay, lagi tayong babalik sa salita ng Panginoon. Kasi sabi sa Isaiah 40, verse 8, the grass withered, the flower faded, but the word of our God shall stand forever. Yan, so hindi nababali ang salita ng Panginoon. O, sino dito meron ng dahil Halloween pinag-uusapan natin, nag-iisip ako ng magandang intro. Sino dito, ganito na lang, umpisahan ko sa question. Sino dito naka-encounter na ng mga kababalaghan? May mga kababalaghan? Si Zion? Sino pa? Meron ba? Ba't yung iba ayaw magtaas? Ayan. So ako, personally, wala pa akong na-experience. Okay? Hindi pa ako nakaka-experience yan. But it doesn't mean na hindi yung totoo. Okay? Hindi yung totoo.
Pag pumunta ka sa internet, bilangin mo kung ilan yung stories about mga kababalagan. Millions of stories, billions kung hindi millions. Di ba? Imposible naman sa milyong storya nun, walang natotoo. That's impossible. Di ba? Pero hindi ibig sabihin na lahat ng mga kwento na mga kababalagan ay paniniwalaan na kagad natin. Okay? Kasi kung babasa natin sa Bible, meron din mga kababalagan. Tama? Kung pupunta tayo dun sa Old Testament, si King Saul, tama? Gumamit siya ng spiritist or ng isang medium para kausapin yung Prophet Samuel. Si Prophet Samuel, long time na yun, patay na. So meron mga spiritista noon, medium kumbaga. Tapos naman na-encounter ni Jesus, di ba? Yung legion, yung isang tao, demon-possessed ng legions, thousands of evil spirits. Alam natin yung story, di ba? Kinaus out ni Jesus at napunta dun sa herds ng mga baboy. At yung mga baboy, nagsitalunan. Di ba? Para sila namatay, nalunod sila. So, nakasulat yun sa Bible, ibig sabihin nun, totoo. Tama? Hindi ibig sabihin na hindi natin na-experience personally, ay hindi na siya totoo. Okay? So, ako naniniwala ako, may mga bagay talaga na kababalagan na totoong nangyayari. Merong ganyang story sa Bible, so totoo yun. Tama? May mga story, yung mga nanay natin, tatay natin, lolo, lola. Pumunta ka sa labas, kahit sino, madaming storya. Hindi tayo basta-basta maniniwala doon. Pero sa dami ng stories about kababalaghan, imposibleng walang totoo ron. Yun yung take ko doon. So, totoo yun. So, totoo ang demons, totoo ang evil spirits, totoo ang fallen angels, totoo yung mga napopossess ng demons, tama? Yan, totoo lahat ng mga bagay na yan. So, hindi yan tabu na usapan. Pag tayong Kristiyano, hindi tayo knowledgeable about them, nako, madali tayong mauuto. Because the devil comes to steal, kill, and destroy. And according sa Bible, ano sabi ni Apostle Paul? Ano yung sinabi ni Apostle Paul about sa mga bagay na yan? Kung merong nakakalam sa inyo ng verse. We are not against flesh and blood enemies. Ang kaaway natin, hindi tayong mga tao. We are against what? Rulers, authorities, rulers, authorities, mighty powers, evil spirits of the unseen world. Ba hindi natin nakikita. Yan yung mga totoong kaaway natin, hindi human to human. Kaya yung mga wars, di ba, nakikita nyo, naniniwala ko, orchestrated yan ng Satan eh. Orchestrated yan ng demonyo. Yung mga nangyayaring pangit sa mundong ito. So tatandaan lang natin lagi, nang unang ina-atake ni Satan, yung salita ng Panginoon, yung credibility ng salita ng Panginoon. Now, punta nga tayo sa topic talaga natin ngayon, about Halloween. So, paano ba ito nag-umpisa? So start ko siya sa history. Hindi na ako magpapakadulubhasa or i-explain to in detail kasi most likely makakalimutan nyo rin naman to. Di ba? Sobrang dami. So, general lang para meron tayong idea. So, nag-start yan noong unang panahon, merong isang kulto na tinatawag na the Druids. Ayan. So, itong mga Druids na to, noong unang panahon, meron silang, ito yung mga nag-sacrifice ng mga bata. Ayan. So, mga sorceries, witchcraft. Ayan. So, they are soothsayers, magicians, sorcerers, and barbs. Yan. So itong druid na to wala silang Bible or any ancient text kung saan nagsusula sila. Pero meron kang makikita na mga nakasulat about them mula sa mga witnesses. Okay? So yung druids, nag-umpisa sila sa Britain, sa Great Britain, ayan, sa United Kingdom. So meron tayong kapatid na nasa United Kingdom ngayon. Ayan. Ayan, so nag-umpisa yan doon. Noong unang panahon pa, Druids sila. So may ang Druids, mga kulto yan. They believe in witches, demons, and spirits of the dead. And the dead roamed the earth on the eve of November 1st. So yung bonfires, ang ibig sabihin pala noon ay bone fires. Kasi yung mga sinasacrifice nilang mga bata hanggang sa mga buto na lang yung natitira. So yun yung history. Ngayon, dahil nasa Great Britain, yung kulto ng Druid na yan, inatake ngayon sila ng Romans. Sinakop ngayon sila ng Romans. E nagkataon, itong Romans din, meron din silang mga Diyos-Diyosan. So meron silang mga piyesta na ginagawa, yung Feralia at saka Panoma. Ngayon naman, dumating naman ngayon yung Catholics. Alam naman natin, paganong practices yung mga false gods,
yung mga festivals ng Romans, yung Druids, mga pagano yan. And the Catholic, magkaroon sila ng effort para i-wash out yung mga paganong practices na yan. Ginawa nila, tinaray nilang i-overwrite na paggawa ng iba pang mga festive or festival. So, doon pumasok yung All Saints Day at saka All Souls Day, di ba? Yan yung tinatawag natin na Halloween. Kaya tinawag natin na Hallow kasi holy, Halloween, di ba? All Souls Day and All Saints Day, November 1 and November 2. Ngayon, even na nagkaroon ng effort yung Catholic na i-overwrite yung mga maling practices, ay hindi siya totally nawala. And until now, it is still practiced. Meron pa rin mga naniniwala. So meron pa rin mga witches ngayon, sorcerers ngayon, meron pa rin. Okay, though hindi lang natin napapansin, pero meron pa rin. May mga kulto pa rin sa mga panahon natin ngayon. And according sa isang Satanist na ang pangalan ay, sige, skip natin yung witches. Nabanggit ko na yung witches. Sobrang dami kasi talaga nito. Pero babalik pa rin yan dun sa Druids na tinatawag. Merong isang Satanist, kasi ngayon, kung hindi nyo nalalaman, meron ng tinatawag na Church of Satan. Meron na. Meron na mga Satan worshippers. At ang pinaka-favorite day nila ay yung November 1. Si Anton LaVey, isang Satanist, ang sabi niya, he was glad the Christian parents let their children worship the devil at least one night out of the year. So, galing yan sa isang Satanist, isang Satan worshipper. Merong church si Satan, di ba? And yung Druid na yan, from Druids, from occult practices, it was passed on hanggang ngayon. So, meron pa rin mga tao na pinapractice yung mga ganyang klase ng gawain. Okay? So, i-skip na lang natin yung mga bagay na yan. About sa mga kwento-kwento na nakikita nila sa England, okay? Sa Great Britain. Ayan. So, bakit ba natin dapat iwasan yung Halloween? Bakit nga ba? Kasi unang-una, ito yung ginagamit ng mga Satan worshipper as day to worship Satan. 'Di ba? Meron tayong Sabbath day, 'di ba? Once a week, wino-worship natin ang Panginoon. Ang mga Satanist naman, once a year. And November 1 yun. Meron sila mga iba't ibang paniniwala about sa November 1, about that day. Maniniwala sila na yung meron daw barrier between the living and the dead, na manipis daw yon kapag November 1. May mga ganun silang paniniwala. Mas malakas daw yung kapangyarihan ng demonyo sa mga panahon na yan. Okay? Ang ibig sabihin ng occult ay hidden and supernatural. Ayan. So, ang sabi sa Deuteronomy 8:10, let no one be found among you who makes his son or daughter pass through the fire. So, bawal ang sacrifice. Who practices divination, sorcery, the use of power gained from the assistance or control of evil spirits, especially for divining, interprets omens, engages in witchcraft. Yan, yung sabi sa Deuteronomy. Or casts spells, or who is a medium, or a spiritist, or a necromancer. Anyone who does these things is detestable to the Lord. So, marami pa rin tao hindi naniniwala na mayroong mga tao na kayang gawin yung mga bagay na yan. Meron pa rin kayang gumawa ng mga bagay na yan. And hindi dapat tayo mag-participate sa mga ganyang klaseng gawain bilang isang anak ng Panginoon, bilang isang Kristiyano. Okay? Ngayon, kung titingnan natin itong verse na to, sobrang luma na yan kay James eh. Ancient na yan eh. Nangyayari pa ba yan sa modern days? Meron pa rin. Meron pa rin. Pero most likely, nung mga kwento naririnig natin about mangkukulam, about sorcery, about fortune telling, most likely sa panahon natin yan, ginagawa ng tao yan for fame, for views, for money. Tama? Naalala ko nga dati, nanood ako ng Tulfo, merong isang murder case. Ngayon, pumunta sila, yung nagreklamo humingi ng tulong kay Tulfo, humingi rin ng tulong sa isang espiritista. Wala naman nagawang tulong, di ba? Wala naman siya nagawa.
So hanggang ngayon, meron pa rin naniniwala, meron pa rin nagpa-practice ng mga bagay na yan. Okay, so hindi dapat tayo maging complacent. Okay, hindi dapat tayo mag-compromise. Kailangan aware tayo na mayroong mga taong naniniwala at gumagawa at nagpa-practice ng mga ganyan. Until now, meron ka pa rin makikita mga libro about sorcery, about black magic. Try nyo mag-research online, meron kayong makikita, meron kayong mada-download online. Kasi meron pa rin naniniwala until now. At meron nagpa-practice ng mga bagay na yan. So, kung bakit natin hindi dapat i-celebrate ang Halloween, it is because of its origin. Pagan practices. Diba? Ayaw naman natin ng may mga sinasacrifice ng mga bata. Diba? Napakapangit naman nun. So, hindi dapat natin gawin yung Halloween. Okay? And, ano ba yung mga practices na ginagawa sa panahon natin ngayon? Kasi noon nakakatakot, ngayon pinaganda nila Ganun kagaling si Satan para i-deceive yung tao. Tama? Pinaganda. Maganda sa palabas, pero in nature, occult pala. Yan. Kaya during Halloween, may mga nagko-costume at nagmamaskara. Tama? Kasi meron ding history kung bakit may costume at mask. Yung mga Druids noong unang panahon, dahil naniniwala sila na sa November 1, yung mga demons, mga kababalagan, nandiyan lang yan sa labas during November 1, ginagawa nila, nagsusuot sila ng pangit at nakakatakot para palayasin yung mga evil spirits. Yan yung history kung bakit meron mga costume at saka maskara. Sa panahon natin ngayon, pinaganda, di ba? Magko-cosplay ka lang, mag-iitsura ka lang na hindi nakakatakot. So yan yung history kung bakit meron tayong costume at maskara ngayon. So skip ko lang yan. Meron din tayong tinatawag na trick or treat hanggang ngayon. Di ba? Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng trick or treat noon, unang panahon? Kung bakit sila nag-trick or treat? Kasi para daw ipagdasal nila yung mga taong yumauna, ng mga taong namatay na. Pupunta sila sa pinto-pinto, manghihingi sila ng coins, o kaya kahit anong sweets. Kapalit nun ay prayer para doon sa mga taong yumauna. Hindi tayo naniniwala doon, church. Kaya kasi tayong mga Kristiyano, hindi tayo naniniwala na pwede pa nating ipagdasal yung kaluluwa ng mga taong namatay na. Tama? It's either heaven na siya or sa hell na siya. Ganun lang yun. Hindi na natin kayang ipag-pray yung kanilang kaligtasan. Ang kaligtasan, decision yan habang nabubuhay tayo. Pag once na tayo namatay na, tapos na yung tsansa natin, wala na tayong tsansa. So, di ba, nakikita natin kung paano isa sa mga schemes ni Satan, di ba, trick or treat, kala natin, saya-saya lang, happy-happy, pero merong origin yan, occult origin, demonic or satanic origin, na hindi dapat natin ginagawa. And again, sa faith natin, okay, na pag-pray yung mga taong yumao na. Pag-pray natin, yung mga pamilya ng mga taong yumao. Tama? Yun yung mga dapat natin ipag-pray for healing, pray natin na i-accept nila si Jesus. Ayan, so, hindi dapat natin ginagawa yung trick or treat na yan. Pastor James, ang ano mo naman, ang KJ mo naman. KJ mo naman. Ayan, di ba? Kasi sa panahon natin ngayon, pag hindi ka nag-partake dyan, ako, KJ naman ang tao na to. Lalo sa labas, nako, di ba? Kahit lahat yan gumagawa Sino bang hindi gumagawa niyan sa labas? Kapitbahay, lahat gumagawa niyan. And kapag hindi mo ginawa yan, ang tingin sa'yo ng tao, masyado ka naman maka-Diyos, masyado ka naman holy. Di ba? Masyado ka naman dogmatic, kumbaga. Ayan. Yun yung nakikita natin. Pero tandaan natin, yung mundong to galit kay Jesus hanggang ngayon. Okay? So, huwag kang magtataka kung yung tao tingin sa'yo iba. Okay? Magtaka ka pag yung tingin ng tao sa'yo ay katulad ng tingin niya sa normal na tao. Doon ka magtaka. Okay? So, that's normal. Kung ang tingin sa'yo ng tao, dahil nakikita nila yung faith mo, pag-follow mo kay Jesus, ay kakaiba ang tingin sa'yo, that's normal. Okay? Kaya huwag kang magtataka kung ganun ka natignan, huwag kang magtataka kung pinipersecute ka dahil sa faith mo, huwag kang magtataka. And then, ano pa bang ginagawa sa panahon natin ngayon? Meron pa yung, di ko nababasahin yan, mga yan. So sa John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. So, hindi nakakapagligtas yung panalangin natin. Only Jesus can save one soul. Okay? For by grace you are saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Ayan. So, through faith,
In Jesus lang ang way para makapunta tayo sa Ama. Wala nang iba. Hindi sa prayer. Nakakatawang isipin na magbibigay ka ng barya, maliligtas na yung taong na mahal. Nagbigay ka lang ng coins, nagbigay ka lang ng sweets, kapalit ng prayer para sa taong yumao, maliligtas na siya, hindi. Okay? So, jack-o'-lanterns. Nakikita pa rin natin yan. Ginagawang lagay ng candy. Dito kasi ginagawang ano lang yan, parang decoration sa bahay. Tama, decoration sa bahay. Pero meron ding ibig sabihin yan. Hindi ko na ito babasahin, ano? So, merong isang kwento na ang pangalan ay Jack at nakipaglaro daw siya sa demonyo. At natalo daw niya yung demonyo. Ayan, natalo daw niya. And then, natalo niya yung demons, yung demon, at naging coin yun, gold coin, yun yung parang pustahan nila, dahil natalo niya yung demon, naging gold coin yung demon. Tapos nilagay niya sa kanyang bulsa, at merong cross na kasama. Kaya nangyari, yung demon daw ay natrap. Diba? Grabe yung mga kwento, no? Grabe yung mga kwento. And meron ding continuation no, nung siya ay namatay, hindi siya makapasok sa heaven at hindi rin siya makapasok sa hell. So, nandito lang daw siya. Ooh, creepy. Di ba? Hindi tayo naniniwala doon. Tama, hindi tayo naniniwala doon. May mga tao sa panahon natin ngayon naniniwala na meron pang yung mga taong mahal natin sa buhay, nagpapakita pa. Hindi tayo naniniwala doon, church. Yung taong mga namatay na, it's either pupunta yan sa hell o sa heaven. Wala nang in-between. Okay? Paano yun, Pastor James? Meron akong personal experience na yung lolo ko, nakita ko. Paano yun? Ano ibig sabihin nun? Sabi ko nga sa inyo, credibility ng salita ng Panginoon, yung kinakalaban ng demonyo. Kaya ganun kagaling yung scheme ni Satan. Sabihin ko sa inyo, galit yung mga demonyo sa akin ngayon. Galit yung si Satan, si Lucifer sa akin ngayon. Yan sabi ko sa inyo, isa sa mga schemes niya. Alam niyo kung bakit? Kapag tayo naniwala na yung mga taong mahal natin sa buhay ay maaaring andyan lang sa paligid at maaaring magpakita anytime, dinidiscredit yung salita ng Panginoon, yung heaven and hell mismo. Tama? Yung heaven and hell mismo. Sino yun, Pastor James? Sino yung nakita ko? Sino yung nakausap ko? Sino yung na-encounter ko? Walang iba kundi yung demons. The fallen angels. Okay? Yan yung trabaho nila. Paano yun? Alam na alam niya yung kailangan sabihin, parehas na parehas ng boses, parehas na parehas ng ganto, alam na alam niya. Siyempre, yung mga demons naman yan, immortal yan hindi naman yan namamatay. So, maaaring siyang mag-stick sa isang tao at i-observe yung buhay niya hanggang lumaki, hanggang mamatay. So, he can copy. Diba? Yung behavior, paano magsalita, lahat. Kaya nung time na namatay yung tao na yun, napunta sa hell or napunta sa heaven, ito yung pagkakataon ngayon na mandadaya ngayon, yung demon na to. Ikakopy niya lahat para idayain yung mga taong nabubuhay. So ngayon, hindi ka na maniniwala sa langit. Hindi ka na maniniwala sa impyerno. Ano na yung paniniwalaan mo? Kung ano yung nakita mo. So isa yan sa mga scheme ni Satan, ng Lucifer. Napatalino, tama? Honestly, hindi, I'm not sure kung totoo o hindi. Pero kung ako tao naisip yon, paano pa yung mga demonyo? Tama? So hindi tayo naniniwala sa mga kaluluwa na paligid-ligid sa either heaven or hell yan. Hindi tayo naniniwala dyan. Yung kung mayroon kang nakita na encounter, nakausap, di ba, na kwento-kwento, that's demon, that's fallen angels. At kalaban natin yung mga yon. Okay? Kalaban natin. We are protected by Jesus. Meron pa, yung mga superstitious belief. Isa na dyan, yung example, yung mga itim na pusa. Di ba? Dito sa ibang lugar kasi, pag black cats, parang witch Ang tingin nila sa mga black cats. Mga superstitious belief, hindi rin tayo naniniwala dyan. Tama? Natatawa ako isipin, may iba, nagtataboy ng asin, di ba? Gumagamit ng bawang, dagdagan mo na ng suka para paksiw, di ba? Paksiwin natin yung sino man yung demonyong papasok dyan. Yeah? Tama? So, ano pa ba mga superstitious belief? Iba, kailangan, meron kang kulay pula na, panyo ba yan? Kulay pula na parang bag na maliit, tapos may perdible, di ba? Protection daw. Di ba? May mga tao na, may mga tao naniniwala sa mga ganyan, mga superstitious belief. Meron pa yung buntot ng pagi. Pak! Ayan, naniniwala sila yan. Pero sabihin ko sa inyo, church, hindi natin kailangan magtiwala sa mga bagay na yun.
Kasi another scheme yan ni Satan para alisin yung faith natin sa Diyos mismo. Kasi Jesus is enough. Okay, tandaan nyo, pangalan pa lang ng Jesus, tumatakbo na yung mga demonyo na yan. Paano pa kung yung banal na espiritu mismo namumuhay sa kalooban mo? Tama? You are protected by God, by Jesus. Okay? So hindi natin kailangan ng asin, hindi natin kailangan ng bawang, mga iba't ibang superstitious belief para protektahan tayo. It's another scheme ni Satan para alisin yung faith natin sa Panginoon. Isipin mo, asin? Nililigtas ka ng asin sa mga evil spirits? No. That's not true. Isa pa, na maaaring schemes ni Satan, yung mga nadidemon possessed, yung mga faith healers, yung mga napapanood natin sa internet, yung mga nagpapalaya sa mga espiritu, ang tawag doon? Yung sa mga demon possessed, yung may exorcist, mga nag-exorcist, nako. Yan, no? So, may mga tao nagkiklaim na may kakayahan na gawin ng bagay na yon. Pero sabihin ko sa inyo, Kristiyano, maaaring another scheme yon ni Satan. Di ba, meron isang demon-possessed na tao. Ngayon, yung biktima, o yung let's say, relative ng biktima, pumunta sa isang manggagamot. Ngayon, yung manggagamot na to, may ginawang something na wala. So, ano ibig sabihin nun? Di ba? Naloko na ngayon yung tao. Naloko na ngayon yung tao. Kasi ang possibility, maaaring dalawang demonyo magkausap. Ito gagawin natin. Ito yung scheme na gagawin natin. I-possess mo tong tao na to. Tapos pag itong pag iyong pamilya lumapit na dun sa manggagamot, umalis ka na. Diba? Kung ako, tao, naiisip ko yung maaaring scheme na ganyan, paano pa si Satan? Paano pa yung si Lucifer? Mas matatalino at mas malalakas to kaysa sa atin. Okay? Another pa na kung paano dinideceive ng demonyo yung mundong ito sa pamamagitan ng media, social medias. Pag sinearch mo yung internet about Satan and God, parang equal sila. Tama? Search mo, Satan and God. May kita mo lagi parang merong clash and on par si Lucifer kay God. Pero sabihin ko sa inyo, hindi. Pag nagtapat si Satan at nagtapat ang Diyos, that's bullying. That's bullying. Diba? Walang kapangyarihan na enough para si Satan ay maging against sa Panginoon. Yung gap ay sobrang laki. Tama? Kaya nga pag nababasa mo yung Book of Revelation, nagkaroon ng war. Hindi si God mismo yung pumunta sa war. Diba? Mga anghel lang din na alagad ng Panginoon yung lumaban sa mga fallen angels at saka kay Lucifer. Okay? Because walang kapangyarihan totally si Satan and yung fallen angels, the demons, against God. So our protection ay nanggagaling dapat sa Panginoon. Okay? Okay ba yan? Yep. Kaya hindi tayo maniniwala sa mga bagay-bagay na yan about protection. Panginoon pa lang sapat na. Umaapaw pa at sobra-sobra pa. Ayan. So ano yung response natin sa Halloween? Ano yung dapat natin gawin? Kailangan muna natin maintindihan kung ano yung nature nun. And it's demonic, it's satanic, and very worldly. And sabi sa Romans 12 chapter 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. That's why we need the Word of God, so hindi tayo madideceive nung ano-anong naririnig natin sa labas. That you may prove what is good, acceptable, and perfect will of God. And sabi sa James 4:4, you adulterers and adulteresses, ang hirap naman ng version na to, know you that the friendship of the world is enmity with God. Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Ayan. So, yan yung isa sa mga maraming schemes ni Satan to deceive yung tao. Panahon natin ngayon, parang pag tinignan natin sa mga movies na pinanonood natin, parang on par, parang in par si Lucifer sa Panginoon, pero hindi yun totoo. Meron pang akong napanood na si Lucifer daw ay hari ng impyerno. So, ano ibig sabihin nun? Mali din yun, tama? Kasi ang hell ay prison. Ayaw nga niya nun eh. Di ba? Kung maintindihan natin yung salita ng Panginoon, o nasaan si Satan ngayon, nandito siya sa mundong to. At meron pa siya ngayon, inaalaw pa siya na lumabas, umakyat at bumaba sa langit.
Ito yung lugar niya. Ito yung heaven. Wala pa siya sa hell. Wala pa siya sa bottomless pit na tinatawag. Hindi pa siya nakakulong. No, nandito pa siya, deceiving the world. Mababasa mo yan sa Job chapter 1. That's why Satan is called our accuser. Siya yung accuser na niya kay Job. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin ni Satan yan. Tama? He is our accuser. Okay? So, walang kakayahan si Satan na gawin yung mga bagay pag walang hindi siya ina-allowed ng Panginoon. Sabihin nun, wala talaga siyang kapangyarihan against God. So, kailangan natin maintindihan na yung mundong ito, sobrang daming information, madali tayong mamislead. That's why, lagi dapat tayong babalik kung ano yung sinasabi ng Biblia. So, ang pinopromote ng Halloween ay fear and death, katatakutan at kamatayan, satanic in nature. Hindi dapat doon ang pinopromote natin bilang isang Kristiyano because we are the salt and light of this world. Sabi sa John 10:10, I have come so that they might have life and that they might have it abundantly. Yan yung gusto ng Panginoon. Kaya nga si Jesus namatay para i-prove niya na meron siyang power over death. Kasi pinopromote niya ay life. Tama? I have come so that they might have life and that they might have it more abundantly. 2 Timothy 1:7, for God has not given us the spirit of fear, but power, love, and sound mind. Yan, sa ibang version, self-discipline. So, Jesus Christ came to free us of all our fears. So, hindi dapat natin sila hindi dapat tayo matakot sa mga demons na yan, sa mga angels na yan, sa mga fallen angels na yan. But because as long as we have Jesus and the Holy Spirit is living in us, we are protected. Wala silang kayang gawin against us. Yan. Pero hindi naman ibig sabihin nun na i-challenge mo sila. Okay? Don't challenge them. Okay? Wag lang kayong matakot, lalo na yung faith mo ay nasa Panginoon. Okay? Since then, the children have partaken of flesh and blood. He also himself likewise partook of the same, that through death, he might destroy him who had the power of death. That's why, nakita natin, di ba? Si Jesus namatay, and he resurrected para ipakita yung authority niya over death and deliver those who through fear of death were all the lifetime subject to bondage. So, ang pinopromote ng Panginoon ay buhay. So, we Christians, as a follower of Christ, hindi dapat tayo magpo-promote ng kahit anong katatakutan, kamatayan, at kababalaghan. Dapat pag-ibig ang sinishare natin. Si Jesus yung sinishare natin. Hindi lang to effective during November 1, ha? Dapat throughout sa lifetime natin. Kasi minsan may mga nakikita akong Kristiyano, may mga bungo-bungo pang itsura sa damit, 'di ba? Feeling cool, feeling astig, 'di ba? So kung Kristiyano ka, anything that promotes death, okay, katatakutan, alisin mo na yan. Alisin mo na yan sa phone mo, sa background ng phone mo, alisin mo na yan sa bahay ninyo, alisin mo na yung mga damit mo na hindi nagpo-promote ng mabuti. Okay? Okay ba yan? Okay, dahil Kristiyano tayo Yeah. Tinalo ng Panginoon yung kamatayan diba? Jesus Christ overcame death for us. Sabi sa John 11:25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he die, yet he shall live. But when this corruptible shall put on incorruption, and when this mortal shall put on immortality, then will take place the word, what is written, death is swallowed up in victory. Kasi karamihan ng tao ngayon, isa sa mga fears, karamihan ng tao ngayon ay kamatayan. Pero ang pangako ng Panginoon, kung paano na-overcome ni Jesus yung kamatayan, ganoon din ma-overcome yung kamatayan. Tama? Because God will change our bodies into a incorruptible body katulad ng kay Jesus, so we can spend eternally sa presensya ng Panginoon, sa fellowship sa Panginoon. So hindi dapat tayo matakot sa kamatayan and we should not promote kamatayan. Okay? O death, where is your sting? O grave, where is your victory? Ngayon, isa pa sa mga pinopromote ng Halloween is wickedness and evil. Tayo mga Kristiyano, we should reflect the love and light of the Lord. Sabi sa 1 Peter 1:15, but as he which
had called you is holy, so be holy in the manner of conversion, because it is written, be holy, for I am holy. Isaiah 5:20, woe to those who call evil good, and good evil, who put darkness for light, and light for darkness. Ibig sabihin yan, mamili lang tayo, huwag kayong palit-palit. Minsan, pag dito mabuti ka, pagdating sa bahay, hindi na. Okay, so kung mabuti tayo, maging man of integrity tayo, mabuti tayo sa lahat. Promote natin si Jesus kahit saan tayo. Okay? And dyan tayo nagtatapos. Okay, so ang nature ng Halloween is satanic. Ang pinopromote nito ay evil, wickedness. And as a follower of Christ, hindi dapat yun ang pinopromote natin. Pinopromote dapat natin yung love, yung peace, at saka yung promises ng Panginoon sa atin. Amen ba? Amen. So, pwede ko bang iayain ang bawat isa tayo manalangin?